Time. Ano po? Part of our team sa month na ito is in giving of our time. At talagang na-elaborate po yan ni Preacher Jason. Talagang napakaganda po ng pagkaka-elaborate ni Preacher. Kaya naman po, nawa ay may natutunan tayo sa part na yon na napaka-importante po na hindi lang pera, hindi lang bagay, material, hindi lang katalinuhan yung meron tayo, kundi yung oras. Kasi paano nga naman magkakaroon ng halaga na may binibigay ka nga namang pera, pero hindi ka namang tumutulong sa gawain ng bahay-sambahan. Nagbibigay ka nga ng iyong talino, pero hindi ka naman nagbibigay ng iyong time sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, parang useless po yung dating ng ganong bagay. Kaya naman yung mandate sa atin ng Bible is dapat kumpleto natin yung mga bagay na yun. At least, hindi mo siya ma-perfect, but at least magkaroon ka ng time, magkaroon ka ng effort na magbigay yung iyong time, treasure, and talents. Kaya naman po sa umagang ito, ating po pag-aaralan yung isa sa part ng ating giving sa Panginoon, which is our treasures. Ano po? And I believe that giving is part of our thanksgiving to the Lord. Amen. Right. Mamaya po titingnan natin ano po yung indication ng Bible sa atin. Bakit pinanindigan ng Bible na yung treasure, yung giving is our part of thanksgiving to the Lord. Tayo po lahat ay magbukas ng Bible in Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Kaya ulitin ko lang po, di po ako galit ha. Kasi pag pinapakinggan ko po yung sarili ko sa mga message, parang wala akong galit. Kaya hindi po ako galit. Kahit pala, naging Ilonggo ako eh, no? Parang may nahon yung ano. Bisaya, kasi yung parehas ko magulang, kung ako yung galit. Okay. Ayan, nandiyan po yung ating PowerPoint. In Matthew chapter 6, verse 9 to 21, sabay-sabay po natin basahin. Nandiyan na po kayo? Amen. Matthew chapter 6, verse 9 to 21, the Bible says, "Lay not up yourselves treasure upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." 21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Ito po yung rason kung bakit in-indicate ng Bible na importante na isa sa part ng giving natin is the treasures. Kasi sabi sa verse 21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Amen. Nakakatakot po. Kasi kung nasaan pala yung treasure mo, nandun din yung puso mo. Kaya pala yung mga galing bangko, balisa, di ba? Kasi yung puso nila nandun sa perang dala-dala nila. No, kahit naman nakapostura ng maayos yung katabi nila, talagang balisa sila. Baka nabuwasan na 1,000 to. Diba? Balisa kasi nandun yung puso nila sa treasure nila. Kaya naman po ngayong umaga, ating pag-aaralan, ano nga ba yung nais ng Panginoon sa atin in terms sa usaping giving in treasures, no? Tingnan po natin yan sa umagang ito, but before we start, let's go into the Lord in prayer. Pray po tayong lahat. Let's bow our head and pray. Panginoon namin Diyos sa dakila, maraming salamat po Panginoon for this morning, another day, another life, another strength Panginoon, another opportunity na mapag-aralan ng inyong salita Panginoon. I pray Lord na ikaw po siyang bahalang kumilos sa bawat isa sa amin Panginoon, especially sa gagamitin mong salita ngayon Panginoon. I pray Lord na gamitin mo ito na magtuwid sa amin, na gumising sa amin Panginoon, na maunawaan namin ang message mo at hindi kami nawa matisod sa mga bagay na ito because ito po ay makatulong pa na kami po ay mag-grow at pagpatuloy sa iyong gawain. I pray Lord na kayo po naman siyang bahalang kumilos, mag-alis ng lahat ng gawa ng kaaway, ingay, kaguluhan, anumang gawa na ito Panginoon ay maging matagumpay nawa ang katapusan ng gawain ito. Kayo po naman siyang aming maitaas sa gawain ito Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng pagpupuri at lahat ng pagpapasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makaupo na po tayong lahat. The title of our message in this morning is Investing Treasures in Heaven. Yan, Investing Treasures in Heaven. Mag-invest po tayo ng treasure sa heaven. No, hindi ko po minakasama yung nag-iipon tayo dito sa mundo. Kasi tama naman talaga yan. Paano kapag nagkasakit ka? No? Paano kapag kailangan mo maoperahan? Paano pag kailangan mo ng pang... Paano pag kailangan mo ng pang ano sa anak mo, sa parents mo, sa mga magiging soon family mo, babies mo?
Kaya napaka-importante po ng investing treasure in earth, but most importantly is investing treasures in heaven. At yan po yung pag-aaral natin sa umagang ito, na kung saan during Old Testament in Abraham, pinakita niya na yung investing treasures in heaven. After niya makatanggap ng blessing sa Panginoon, anong ginawa niya? Siya ay nag-offer sa Panginoon. At titignan po natin ngayon, bakit investing treasures in heaven kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoon? Titignan po natin ngayong umaga, paano nagiging investment treasures in heaven kapag nag-give tayo sa Panginoon. Tignan po natin sa PowerPoint. In introduction, during Old Testament, yan, himay-himay po natin ha. Treasure is things which they have. One of these is animals, wheat, linen, and especially gold. Kasama din po dyan yung land. Naintindihan po natin? During Old Testament, yung mga bagay po na yun yung kinakailangan nila para masabi nilang meron silang treasure. Para masabi nilang meron silang treasure sa earth. At during New Testament, same lang naman sila ng Old Testament, but it has cost and a price using money. Nagkaroon na po ng pananalapi. During that time, hindi pa po sila 20 pesos, hindi pa po sila 100 pesos, 1,000 pesos, dollars. Dati po, ang gamit po nila, pilak. Ginto na nakahulma. Kapag mayroon kang pilak, pag mayroon kang ginto, pwede kang makabili ng animals, makabili ng tela, ng bread, ng gold. Sa panahon po natin ngayon, likewise during our days, parehas po tayo ng New Testament, but it has cost and price with money na po. Pero na po yung usapan natin pagdating sa treasure sa panahon po natin ngayon. Na hindi po natin minakasama yung treasure, gold, land, yan, treasure po natin lahat yan. Kagaya ng sinabi ni Pastor Ira last week, no, lahat po yan may halaga, pero mas mahalaga pa rin yung gold. Kasi yung gold, hindi po siya pwedeng mawala ng value. At yung katotohanan, tumataas po ito ng tumataas. Kaya naman po sa panahon natin ngayon, mahalaga po yung usapin sa treasure kasi ito po yung demand sa panahon natin ngayon. Kung nasa panahon lang tayo ng Ebot Adan, wala namang problema. Pumitas ka lang ng mangga, pumitas ka lang ng santol, pumitas ka lang ng buko, ayan, fruit salad na. Pagdating mo sa CF, fruit salad din yan. Pero sa panahon natin ngayon, lahat ginagamitan na po ng pera. So to be exact, when we speak treasure, mostly it speaks about money. Bali, pag-uusapan po natin ngayon, huwag po nawa tayong matisod dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa pera. Huwag po nawa natin masamain yung message ngayon dahil ang pag-uusapan natin, when we speak about treasure, the Bible speaks in our days, in our era, is about money. Pera na po, but sadly, from the Old Testament at the New Testament, until to our era, today's era, we know that treasure or money will sometimes cause of troubles, destruction, and evil doings. Subok na subok po yan ang panahon natin ngayon. Kahit gaano po kabait yung tao, kapag nangailangan po yan ng pera, pwedeng sumanggi sa isip niya na ano kaya pwede kong gawin para lang makatulong ako sa pamilya ko, para mapagamot ko yung mahal ko sa buhay. Nakikita niyo sa mga teleserye sa palabas, kahit anong bait ng tao, pwede siyang magnakaw. Nakakapatay siya para sa mahal niya sa buhay. Treasure or money is dangerous, but it was not the real issue, mga kapatid. The real issue is our hearts. Kung pag-aaralan po natin yung Bible, hindi po ginawa ng Diyos yung treasure para maging masama. Yung treasure po ay ginawa ng Diyos to provide the needs of people. Para po ma-provide yung pangangailangan natin. Kaya may pera ka, may 1,000 ka ngayon. Kaya binigyan ka ng 1,000 ngayon, ng hundreds ngayong week. Binigyan ng Panginoon kasi alam niya na kailangan mo yan. But the real issue today's era, to our days, is our heart. Remember Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay tax collector. Ano yung sinabi niya sa Panginoon? Siya ay kumukuha sa mga tao, minsan doble, minsan triple. Ganun siya kasakim. Pag may utang, parang Bombay, di ba? Pag nangutang, ikaw utang ngayon ha. Next week, 10% yan. May sobra ng 10%. Dinodoblehan na. No, pero sabi ni Zacchaeus, Panginoon, simula ngayon, ibabalik ko na ng 40 beses. 4 times nang ibabalik yung kanyang ninakaw sa mga tao. Makikita po natin doon yung pagkilos
ng Panginoon sa kanya, inutusan ba siya ni Jesus na Zacchaeus, kung talagang nagbago ka, ibalik mo yung mga sobra sa kanila. Sinabihan ba siya ng Panginoon? Hindi po. Zacchaeus did that because he changed his heart. He knew that treasure is important in his era, but he knew also na yung treasure ay dapat ginagamit sa tama. Kaya naman, he changed his heart sa tamang gawain. So Jesus pointed out in this verse that we must look and focus on our hearts because this is the main issue. Even tayo ay Kristiyano na, pwede tayong dumating sa punto na madaya tayo ng kaaway. Pwedeng dayain natin yung Panginoon. At napakahirap po ng ganung senaryo kasi Kristiyano na po tayo at mamaya pagdadaan po natin yan sa punto natin. And as we study the Bible, most of Jesus' parable and lesson is about treasure. Tignan po niyo sa next slide. Nandiyan yung hidden treasure and pearl of great price in Matthew chapter 13 verse 44 to 46. The unforgiving servant, about treasure din po yan in Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Tignan po ninyo, picturean po ninyo, pag-aralan ninyo. Laborers in a vineyard, treasure po yan. Matthew chapter 20 verse 1 to 16. 10 talents of gold coins. Matthew chapter 25 verse 14 to 30 and Luke chapter 19 verse 12 to 27. The rich fool, the lost coin, the rich man and Lazarus, the Pharisee and the tax collector, the two debtors, counter the cost, the prodigal son, the shrewd manger of unjust steward. Pansinin po natin bakit sa lahat ng parables na ginawa ng Panginoon, bakit ang dami ng patungkol sa treasure? Bakit ang dami ng patungkol sa pera, sa pananalapi, sa mga bagay na meron tayo? Kasi mga kapatid, alam ng Diyos na kahit gaano ka pa kabait, darating at darating yung time, yung puso mo pwedeng dumihan ng diablo. Pwedeng maging masama. Pwede po tayong maging masama pag nandyan na po sa atin yung treasure. Jesus taught his parable because he knew that this may become some trouble to others, maybe to us, because treasure can control our hearts. Pwede po niyang kontrolin yung puso natin. Pwede po niyang makontrol yung puso natin. That's why Jesus focused so many times on it, for us to change our hearts when it comes of treasures. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na baguhin mo yung puso mo pagdating sa treasure. Gusto ng Panginoon na itama mo yung mali mong pagkakaunawa pag meron kang treasure. Dati pag meron kang treasure, mag-iimbak ako kasi gusto kong makabili ng Kawasaki Dominar. Yan yung gusto kong motor eh. Kawasaki Dominar. Kapag nagkaroon na ako ng work, gusto kong mag-ipon kasi gusto kong bumili ng iPhone 15 Pro Max. Meron na bang 15 Pro Max? Meron na pala. iPhone 15 Pro Max, fully paid. Ayan, di ba? Fully paid. Na gusto natin yung mga bagay na yun noon, pero ang gusto ng Panginoon, baguhin natin yung puso natin. Gusto ng Panginoon na malaman natin yung dapat na focus natin when it comes of having and giving treasures. Mga kapatid, at this point, Jesus teach disciple and other multitude. Yung binasa po natin, bigyan na po ng pating background. Sila po ay nasa mount nung time na ito. Sinundan po sila ng great multitude, 1,000 of people na gusto makinig ng message ng Panginoon kasama ng disciple. So Jesus teach them about investing earthly treasures which can corrupt by moth and wrath, but rather in heavenly treasures. Tinuruan po ng Panginoon na yung mga taong ito na kayo, sabi niya kayo, huwag kayong mag-imbot ng kayamanan sa mundong ito. Bakit? May point naman, pwede yang mawala, pwede yang manakaw, pwede yang masira. But rather, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi pwedeng manakaw, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng mawala. Sabihin niyo sa akin, Brad, sinasabi mo lang yan kasi wala ka namang treasure talaga sa mundo. No, mga kapatid, darating at darating po yung time, kahit gaano pa po kalaki yung treasure na meron tayo, kahit gaano pa po kaliit yung treasure na meron tayo, meron pong specific na nais yung Panginoon sa atin kung paano natin ito gagamitin. Jesus gives us an option in this verse to choose between earthly treasures and heavenly treasures. At nakakasiguro ako, kung tatanungin ko kayo isa-isa, sasagutin niyo heavenly treasures. Tama? Sige nga, tingnan natin. Sino dito yung gusto mag-ipon earthly treasure than heavenly treasure? Meron ba?
Baliktarin natin, sino dito yung mas gusto mag-ipon in heavenly treasure than earthly treasure? Amen. Di ba? Kasi alam natin yung tama. Alam naman po talaga natin yung tama na mas kailangan natin mag-ipon in heavenly treasure. Pero ano yung problema? Yung puso po natin. Alam po natin yung tama na dapat nagbibigay tayo sa Panginoon, dapat nagkakaloob tayo sa Panginoon, pero nakiquench yung spirit natin kasi yung puso natin hindi po tama. At hindi ko po kayo masisisi kasi iniisip ninyo yung pangkain ninyo mamaya. Ako yung pinaproblema ko lagi, panggas ko bukas. Kaya nga kahit pa uwi lang ako, naghahanap buhay pa ako kasi inisip ko yung mga kailangan kong gastusin bukas. At hindi po natin masisisi yung bawat isa kasi yun po talaga yung kailangan natin. Pero wag po natin i-alis na meron pong indication yung Bible kung paano natin i-handle yung treasure natin. No, kaya naman po sa gabing ito, gusto ko pong mabigyan natin na ma-analyze natin yung true meaning of heavenly treasure and how can we achieve it. Then right after this message, saka po natin yung tanongin yung sarili natin, what treasure are we really paying attention of? After po ng message na to, ngayon po natin tanongin yung sarili natin, talaga bang mas gusto kong pahalagahan yung heavenly treasure than earthly treasures? Talaga bang mas mapapahalagahan ko yung heavenly treasure than earthly treasure? Mga kapatid, wala po tayong sinasanto dito ha. Mayaman ka man, mahirap, matanda ka man or bata, may trabaho ka man o wala, estudyante ka man o hindi, when it comes of treasure, kailangan alam po natin kung paano mag-handle ng treasure. I-allow po ninyo yung message ngayong umaga na ito na i-correct po tayo sa dati nating pagkaunawa sa treasure. So, tignan po natin yung sinasabi ng Bible at saka po kayo mag-decide kung paano kayo mag-i-invoke or mag-i-invest ng treasure sa langit. Point number 1, action will leave a proper lesson. In giving and in investing treasures in heaven, action will leave a proper lesson. Ano man po yung maging action natin sa treasure na meron tayo, lagi po itong mag-iiwan ng proper lesson sa atin. Maybe hindi po natin ito maintindihan ngayon, maybe hindi po natin ito makita ngayon, but soon, mga kapatid, soon, kung talagang Kristiyano po tayo, makikita at makikita po natin at mauunawaan natin yung proper lesson ng giving sa buhay natin kapag tayo po, ano po yung nagiging action natin sa bagay niya. In Acts chapter 4 verse 34 to 37, tignan po ninyo. Acts chapter 4 verse 34 to 37. Tignan po natin ha. Meron po ditong isang tao, may mga tao na nagbigay ng magandang halimbawa ng pag-iimbok ng treasure sa langit. Acts chapter 4 verse 34. Tignan po ninyo. Acts chapter 4, verse 34 to 37. Basahin po natin. Babasahin ko po sa Tagalog, sundan ninyo, sabi dito, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila. Tignan niyo yung kahalagahan ha, ano yung nagiging lesson nito ha, ng action nila. Walang nasasalat sa kanila. Ano yung sabihin na nasasalat? Nagkukulang, naghihirap. Bakit? Tignan po ninyo ha. Palibhasa ipinagbili ng lahat ng mga may lupa o mga bahay ang mga ito. Lahat ng ari-arian po nila, lahat po ng bahay nila, ng lupa po nila, anong ginawa nila? Binenta po nila. Ano po yung ginawa nila? At dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito ay inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Binigay po nila sa kanilang leaders. At ipinamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan ng sino man. After po ng isang tao na ito na may lupa, na may mga ari-arian, binenta niya lahat ng kanyang bagay at binigay niya sa apostol. At ang ginawa ng apostol, pinamahagi niya sa lahat ng miyembro na nangangailangan. In verse 36, at si Jose, ito binigyan ng indication ng Bible, si Jose na pinamagatang Bernabe o Barnabas ng mga apostol na kung liliwanagin anak ng pangangaral, isang Levita tubo sa Cyprus na may isang bukid. Tignan po ninyo, isang bukid. Alam naman po natin kapag ikaw ay may bukid, napakalaking lupain po nito. Ay ipinagbili ito at dinala ang salapi at nilagay sa mga paanan ng apostol. Kita po natin kapag sila ay nag-give,
maraming natutulungan at more importantly, kung babalikan po natin yung kwento, bakit po sila nagbigay sa mga apostol? Bakit po sila nagbigay sa gawain ng Panginoon? Kung babalikan po natin, right after na mag-preach ni Apostle Peter at ni John about Christ's resurrection, at after po nila magbigay ng miracles, magpakita ng miracles at magpapagaling, yung mga tao pong ito na nagbenta ng lupa, kasama na po si Bernabe, dahil sila po ay na-bless. Sila po ay na-bless sa message ni Apostle Peter at ni John. Sila po ay na-bless sa ginawa at namangha sila sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga taong iyon. Sila ay may napagaling. Sila ay may mga nabuhay. Sila ay nagulat na meron palang taong pwedeng mabuhay at meron palang tagapagligtas. Mga kapatid, sila po ay na-bless. That's why they gave their treasures. Sila po ay na-bless. Mga kapatid, kailan po tayo na-bless? Kailan po tayo na-bless? Diba right after na malaman po natin na meron palang tagapagligtas, na pwede pala tayong maligtas, na tayo pala ay naligtas. Kaya naman right after that, nalaman natin na kailangan pala nating mag-tithes, kailangan pala nating mag-offering, kailangan pala nating magbigay ng ating time and effort, ng ating strength. Kaya po hindi natin minawalang bahala yung mga giving na iyon kasi alam natin na first of all, yung Panginoon muna yung nag-bless sa atin. Amen. Kaya po tayo nag-give. Kasi binless tayo ng Panginoon. Amen. Kaya po nag-give tayo ngayon. Tignan po yung next example. Tignan po natin yung next example ng Bible. Tignan po natin in Acts chapter 5 verse 1 to 11. May tayo pa naman po ako, no? Yeah. Acts chapter 5 verse 1 to 11. Ito po, mas magandang example to. Tingin ko mas makikinig kayo sa example na to kaysa sa una. Tignan po natin. Kilala niyo po si Ananias? Ayan. Tingin ko mas makikinig kayo sa example na to. Verse 1. Basahin po natin Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Meron silang land, kagaya ni sila ni Barnabas, meron silang land at pares silang nagbenta. Okay, pares po silang nagbenta ng lupa. At iniligid ng isang bahagi ng halaga na nalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng apostol. Yung isa pasaway. Alam na niya, kailangan niyang ibigay yung pag-aari niya kasi kinumit niya na yun eh. Right. That time, sabi nila, Apostle Paul, ako natuwa ako, na-bless ako sa ginawa mo, sa message mo, sa pinakita mo, kaya bibenta ko lahat ng ari-arian ko. Ibibigay ko yun sa iyo at itulong natin sa lahat na nangangailangan. Na-bless yung isa. Pero yung isa pasaway, ano yung ginawa? Tinabi niya yung kalahati, yung porsyento. Natin verse 3. Datapot sinabi ni Peter, Ananias. Hindi siya galit, wala naman paano. Sabi niya, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Tignan po ninyo Pwede pa lang puspusin ni Satanas yung puso natin. Giving mo na ngayon, alam mo na para sa Panginoon yan. Pero sabi mo, Lord, 10%, mamaya, next week na yung offering niya. Kahit meron ka mo ng pang-offering, pero tinabi mo lang, pinuspos na ni Satanas yung puso mo. Sabi dito, upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa nang tayo'y na ngayon nananatili pa, hindi bagay ako'y nananatiling iyong sarili na nang may pagbili na, hindi ba nga nasa iyo ring kapangyarihan? Anong iniisip mo na ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi kanino? Sa Diyos. Walang pakialam si pastor kung magbigay ka ng 10% mo o hindi. Walang pakialam yung mga treasurer natin kung magbigay ka ng offering mo o hindi. Maging faithful ka ba sa faith promise mo, sa first fruit mo, walang pakialam dyan yung mga katabi mo. Kaya huwag mong asarin yung katabi mo kung nagbigay siya o hindi. Kasi wala naman siyang pakialam sa'yo. Sino yung may pakialam sa'yo? Yung Diyos. Nakikita niya kapag dinadaya mo siya at nakikita niya yung puso mo kapag pinupuspos na yan ng banalang kunwaring espiritu. Sino yung banal-banalan na yun? Si Satanas. Pag nagbabanal-banalan ka na, kunwari nagbibigay ka, papakita mo ba? Pero kulang naman pala. Sino yung dinadaya mo? Yung Diyos. Tignan po natin yung sumunod na verse. Ano pong nangyari sa nandayang iyon? Ano po yung nangyari sa kanya? In verse number 5, at nang marinig ni Ananias ang salitang ito,
ay nahandusay at nalagot ang hininga. Gusto po ninyo yun? Sabi dito, ulitin natin ha. Nang marinig niya yun mismo, at the same time, after siyang pagalitan ni Peter. Halimbawa, sabi niya kay Brother Jason, kunwari ako si Pastor, kunwari nagalit si Pastor, Brother Jason, nakita ko dun sa list natin, 10% mo dapat ganitong halaga, ba't hindi 10% binigay mo? Sabi niya, ganun po ba, nagkamali po ba lang lagay? Patay na. Patay na siya kaagad. Ganun po kadali yung naging response ng Diyos kay Ananias. Ang sabi dito, verse 5, at sinidla ng malaking takot ang lahat na nakarinig neto. Kita po niyo yung action ng ginawa niya. Meron pong proper lesson. Si Barnabas, nung siya ay nagbigay ng kanyang buong ari-arian para itulong sa mga tao, maraming na-bless, maraming natulungan. Unlike to Ananias, after po niyang hindi niya nalaman na nandaya pala yung kanyang asawa, hindi binigay yung buong ari-arian niya, yung buong tithes in-offering niya sa Panginoon. Ano pong nangyari? Siya ay namatay. Ano pong nangyari sa mga taong nakarinig nito? Sila ay natakot, mga kapatid. Kung kayo po ay mandadaya, idaya niyo na po ngayon. Para po yung mga nanditong tao ay matakot din. Malay ninyo, paglagay ko lang kayo dyan ng konti, na mategi tayo. Diba? Matakot yung mga bata. Sabi, ay, ganun po pala yun. Paglaki ko, magbibigay nga ako ng tapat sa Panginoon. Kita po natin, action. Yung action po natin na pinapakita natin sa mga tao, especially sa Diyos, ay nagbibigay po ng proper lesson sa iba. Especially sa kanila. Sa sarili mo. Nagbibigay po ito ng proper action, proper lesson sa atin. Now, mga kapatid, first point pa lang po ito. Choose. Earthly treasure or heavenly treasure? Heavenly, no? First pa lang. Heavenly muna tayo ngayon kasi may pananaw. Tama talaga yung sinabi ni Pastor Ramil. Pag hindi mo madaan sa santong dasalan, sa santong paspasan mo dalhin. Pag hindi mo madaan sa maayos na preaching, daanin mo sa pananakot. Daanin mo sa pananakot. Okay, first point pa lang po. Ano pong nangyari kay Ananias? Namatay after niyang mandaya sa kanyang giving. Unlike kay Barnabas, ano pong nangyari after niya magbigay ng tapat sa Panginoon? Ano pong nangyari? Marami ang na-bless. Marami po ang natulungan. In second point, ano yung first point natin? Action will leave a proper lesson. Point number 2, offered treasure will converted into rewards. Amen. Kung first point po natin, nakapag-decide na po tayo kung saan po tayo mag-lay ng ating treasures. In second point, sa tingin ko, mas makakapag-isip po tayo na maayos kung saan tayo mag-lay ng treasure. Offered treasure will converted into rewards. Okay, inuna ko lang po yung medyo nakakatakot. Baka po may masmasan tayo. Kasi ganun yung mga yung mga wala sa sarili. Diba yung mga lasing? Ganun po yung mga lasing, di ba? Wala sa sarili yun eh. Pag pinainom mo na ng mainit na kape, ng sabaw, na mainit, talagang magigising yung diwa niyan. Magigising sila. Kaya inuna ko po yung medyo nakakatakot ng konti. Second point, offered treasure will converted into rewards. Alam na po natin ngayon na kapag gumawa tayo ng tama, merong magandang mangyayari sa mga nasa paligid natin. Kapag gumawa tayo ng masama, meron ding masamang mangyayari sa'yo. Okay? Alam na po natin sa first point, kapag may ginawa kang magandang bagay sa giving sa Panginoon, sino yung maapektuhan? Maraming tao kasama ka na. Pero kapag ikaw ay gumawa ng hindi tama, sino yung maapektuhan? Ikaw. Kaya naman po yung second point, offered treasure will converted into rewards. Ito na po yung epekto ng laying treasure sa Panginoon. Our offering in treasures will converted into rewards. We will soon go in heaven and receive our individual rewards. Mga kapatid, darating po tayo sa punto na lahat tayo akyat sa langit. May kita natin kung sino may pinakamaraming reward. At may kita po natin na kailangan po natin mag-invest sa mundong ito. Kasi pagdating po natin dun sa langit, yung Panginoon po yung magbibigay sa inyo at ikaw po mismo yung mag-i-receive ng reward ng Panginoon. May narinig po akong kwento, mga kapatid. Merong isang taxi driver at may isang preacher na sabay namatay. Sabay po silang namatay. At the same time, sabay po silang umakyat sa langit. Ang ibig si Brother Jason. Sabay po silang umakyat sa langit. Na pagkakit po nila sa langit, nakita po sila ng anghel. Ginrit muna sila ng anghel. Welcome. Ha?
welcome, congratulations. Sabi sa kanya, welcome into heaven. Here is your reward. Yan, nabigyan na sila ng reward. Binigyan na sila ng kanya-kanya ng reward. Si taxi driver, binigyan ng reward ng silk robe. Pag sinabing silk robe, ito yung makintab. Alam naman po natin sa Bible, kapag silk robe ang binigay, kapag makulay na robe yung binigay, ikaw ay important person, valuable person. Golden staff and crown of full stars. Talagang meron siyang crown na punong-puno na ng star. Talagang maraming star. Pero nung preacher na yung binigyan ng reward, ang binigay lang sa kanya, cotton robe. Simple robe lang. Cotton lang siya. Simple robe. Mumurahing cotton. And wooden staff. Kita po ninyo yung pagkakaiba. Wooden lang, kahoy lang. Yung sa taxi driver, golden staff. At crown na may konti lang na star. Ngayon, nagalit si preacher. Kasi preacher siya eh. Full time siya eh. Sabi niya sa angel, teka, bakit ganon? Mas maganda yung mga gift, yung reward na natanggap niya kaysa sa akin, full time ako. Sabi ng angel, ganun talaga sa langit. Kung ano yung naging action mo, binibigyan namin ng kaakibat na reward kung ano yung naging result ng ginawa mo. Alalahanin mo yung ginawa mo nung nasa lupa ka. Nung preacher ka, maraming natutulog. Ganun pala yun, nawawalan pala ng reward kapag may tulog sa preaching. Sabi niya, etong taxi driver na ito, nung siya ay nagda-drive, bising na bising yung tao. Nagpe-pray pa. Sana buhayin mo pa ako. Sabi ng angel, dapat nung nagpe-preach ka, galingan mo. So, baka hindi natutulog yung mga tao nung nasisipa tuloy si pastor. O mamaya, pagdating natin sa langit, mas konti yung ni pastor kaysa sa atin. No? Kaya naman po, kapag tayo po ay nakikinig ng preaching sa mga message natin, matuto po tayong itong namnamin. Matuto po natin itong unawain at intindihin. Kasi marami pong pwedeng maapektuhan sa mga ginagawa natin. No, yung mga nagiging action po natin, marami pong pwedeng maapektuhan at the same time, yung binibigay po natin ay pwede din pong magbigay ng action, ng result sa langit. Nagbigay ka man ngayon sa Panginoon pero hindi ka naman wholeheartedly dyan, wala pa rin pong kwenta yan. At the same time, gaano pa man po kaliit yung binibigay mo sa Panginoon, kapag ikaw naman po ay tapat sa iyong puso, meron pong kaakibat na reward iyan. Naisip po natin yung mga bagay na magkakaroon ng much better na outcome sa langit. Amen. Mga kapatid, kanina ko pa po sinasabi na wala pong masama na mag-ipon tayo dito sa lupa. Pero much better pa din po yung matatanggap natin sa langit. Imagine, eto po yung buhay natin sa lupa. Eto naman po yung buhay natin sa langit. Kita niyo po yung diferensya? O, ito na lang. Para mas mahaba. Ito po yung buhay natin sa lupa. Okay? Ito po yung buhay natin sa lupa. Ito po yung buhay natin sa langit. Dito sa lupa, may kotse ka, may kayamanan ka, may mga kulay blue kang pera. Lahat ng bagay, meron ka na. Si Daniel, Padilla ka na. Pero pagdating mo sa langit, ang konti naman ng rewards mo, ang haba ng buhay mo. Dito sa lupa, ang konti ng buhay mo, talagang kinikilala ka ng lahat. Ayun, si brother ano, si sister ano. Talagang kaibiganin mo yan, mayaman yan. Pagdating ng Pasko, marami bibigay yan. Marami kang kaibigan. Talagang proud na proud ka sa sarili mo. Pagdating mo naman sa langit, wala ka ng reward. Ang haba ng lalakbayin mo sa langit, nahihiya ka. Bakit? Kasi ang konti ng naipon mong reward. Anong mas gusto natin? Yung kakaunting buhay na mayroon tayo, na talagang tinitingala tayo ng mga tao, o yung mahabang buhay natin sa langit, na talagang taas na tayong tumitingin sa kanila kasi marami tayong naipon na reward. Amen. Mga kapatid, mag-isip po tayo ng tama. Mag-isip po tayo ng tama. Saglit lang po yung buhay natin sa mundo. Wala pong masama na mag-ipon tayo, pero mas mahaba po yung buhay natin sa langit. Amen. Mas marami po yung time doon na pag-uusapan tayo ng kapitbahay natin. Imaginin mo, nasa mansion, kasi ganun yung description ng Bible may mansion. Isipin mo, bakit ang laki ng bahay mo sa langit, mag-isa ka lang naman? Kasi darating yung mga kapitbahay mo yan. Pagchichismisan ka yan. Uy, si brother ano, ba't ang liit lang ng bahay niya? Di ba, konti lang inipon niya nung nabubuhay siya. Naisip mo ba yun na pagdating mo sa langit, pinag-uusapan ka nila na ang konti lang ng inipon mo? Kaya naman po ngayon ay pag-isipan na po natin yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kasi yung treasure po na iniipon natin dito sa mundo, if we offer it unto God, it will converted into reward in heaven. Amen. Mga kapatid, in Colossians chapter 3, verse 23, verse 24,
Ang sabi po ng Bible, sa verse na yan, basahin po natin, Colossians chapter 3. Buksan po ninyo yung mga Bible ninyo. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ang sabi po dito, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Para po maintindihan daw po natin na yung mga binibigay natin dito sa mundo, hindi po para lang kay pastor. Hindi lang po para sa church building. Hindi lang po para sa kapatiran mo. May bigay ka man ng damit, ng pagkain sa kapatid mo, hindi yan para sa kanya, kundi para sa Panginoon. Kung ito ay wholeheartedly. In verse 24, sabi dito, knowing that the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ngayon, naintindihan na po natin, kung sa tao po tayo gagawa, kung sa tao po tayo nagpo-focus na magbigay, kung sa tao po tayo tumitingin ng praise, bali wala po. Unlike kapag sa Panginoon po tayo nagpo-focus na ito, ibibigay ko sa church, ibibigay ko, itutulong ko sa kapatiran ko kasi gusto kong mag-glorify yung Panginoon. Mas better po kasi ang sabi niya dito, reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Kasi yung Kristo, yung pinaglingkuran mo at hindi yung taong binigyan mo. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but it is written, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Meron pong inihanda sa atin yung Panginoon, kaya naman po atin din pong paghandaan yung buhay natin sa langit. Mahaba-haba po yung time natin ngayon. Gaano naman po kalaki o kalihit yung meron tayo ngayon, malaki-laki po yung bagay na pwede natin maipon sa langit. Kaya naman mga kapatid, pag-isipan po natin kung saan tayo mag-i-invoke ng ating mga treasure. Point number 1, action will leave proper lesson. Point number 2, offered treasure will convert it into rewards. Then last, number 3, dito po tayo mag-isip ng tama. This will prove Christianity. Amen. Sa usaping treasure, this will prove Christianity. Alam po ninyo, sa trabaho ko, meron po akong narinig na testimony. Sabi niya, baptist din ako dati. Sabi niya, baptist din ako dati. Inalisan ko kasi yung pastor namin doon mukhang pera. Treasure po yung usapin. Natisod po sa treasure. Bakit? Hindi niya lubos mong unawaan yung principle ng Bible when it comes of having treasure and giving His treasure. Hindi niya lubos maintindihan na kapag may treasure ka pala, hindi pala yun dapat sa sarili mo lang. Hindi pala yun dapat sa matulungin ka lang, sa nagbibigay ka lang. Dapat pala tama yung pagbibigay mo sa Panginoon. Amen. Meron palang proper way yung Bible sa usaping treasure. At mag-ingat po tayo mga kapatid. Treasure will prove our Christianity. Kita po ninyo sa mga ibang churches, basta magbigay ka lang, walang pakialam yan. Dati naalala ko pag nagsisimba kami, pengin 5. Ano na yan? Ang tawag sa gano'n? Abuloy. Abuloy. Ginawa pong patay yung pari. No? Abuloy. Maling principle ng giving. Tama po? Maling principle ng giving. Unlike sa panahon po natin ngayon, sa time po natin ngayon na naging Kristiyano na tayo, na narinig natin yung katotohanan, dapat pala ganito yung tamang paraan ng pagbibigay sa Panginoon. Ito pala yung way na ginawa ng Panginoon in terms of giving my treasure. In Luke chapter 18 verse 18, tignan po natin, basahin po natin. Luke chapter 18. Ito maganda example na naman po ito. Luke chapter 18. Luke 18 po. Chapter 18. Basahin ko po sa Tagalog. At tinanong siya ng isang pinuno na nagsasabing mabuting guro. Ayan, sinusubok po ito ha. Sinubok po. Anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa ng aking
pagkabata. Napansin po natin na nakasama po sa commandment ng Diyos na para ma-please mo yung Diyos, kailangan gawin mo yung tama. Gawin po natin yung tama. Pero tignan po natin yung next verse. In 22, at nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Meron pa pong isang bagay na kailangan nating ma-fulfill. Lahat po tayo, no exception. Ang sabi dito, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik. Kaya po kaya nating ibenta yung bahay at lupa natin. Mahirap, di ba? Ako, mahirapan ako ibenta yung motor ko. Kasi kailangan ko po yun. Ako, mahirapan ako ibenta yung cellphone ko kasi kailangan ko ito. Pero ano sabi ng Bible? Ano sabi ni Jesus? Ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod ka sa akin. Right after niyang marinig yung message, na yung tama, anong sabi ni Jesus? Ipagbili mo ang lahat ng iyong bagay. Before tayo magkaroon ng following kay Jesus, ano sinabi niya dito? Diba? Bago daw siya sumunod sa kanya, ano muna dapat niyang gawin? Ibenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Ibigay niya sa mga may hirap. Right after mong gawin yun, saka mo sabihin na susunod ka sa akin. Mga kapatid, ang hirap po ng sinabi ni Jesus. Napakahirap po. Pero yung ini-indicate lang po sa atin ng Bible ngayon, nila apostle, ay magbigay lang tayo ng tama at tapat sa ating puso. Pero yung sinabi ni Jesus, ano? Ibenta mo yung lahat, bago mo sabihin na sumusunod ka sa akin. Marami din sa atin dito, sinasabi na Kristiyano ako. Pinamamalitan niya sa mga classmate niya, sa mga ka-work niya, sa mga pamilya niya, na Kristiyano ako. Pero hindi naman tapat sa giving. Mahirap po yung ganun, mga kapatid. So, ipagpatuloy po natin. In verse 23, datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha, sapagkat siya'y totoong mayaman. In 24, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa harian ng Diyos ang mga mayayaman. Sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayo kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga nakarinig nito, sino nga kaya ang makaliligtas? Datapot sinabi niya, ang mga bagay na ito ay mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ng aming sarili at nagsisunod sa iyo. Great example na binigay ni Apostle Peter, na siya ay naging follower of Christ. First, iniwan niya muna yung kanyang sarili. Mga kapatid, he gave his treasure. Binigay niya yung kanyang treasure sa Panginoon. And that is the treasure that the Lord wanted unto us. Ibigay muna natin yung ating sarili sa Panginoon. Kasi kapag nabigay mo na yung sarili mo sa Panginoon, may tatama mo yung puso mo. Hindi mo na dadayain yung Diyos. Hindi mo na dadayain yung sarili mo. Ibibigay mo na yung nararapat para sa Diyos. In Acts chapter 20 verse 35, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the word of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. That's why it is blessed to give than to receive. When you give, the Lord rewarded you in heaven. You will inherit God's reward. Kaya po napaka-importante na mag-give muna tayo than to receive. Kasi when we give, makikita ng Diyos na talagang ikaw ay sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, I want you to understand, I want you to know na yung giving po natin ay hindi po para sa church. Hindi po para sa pastor. Hindi po para sa member. Para po sa iyo yun. Yung giving po para po sa iyo, sa buhay mo, pagdating mo sa langit. Ayaw po namin na pagdating namin sa langit, meron kaming silk robe, meron kaming golden staff, meron kaming crown of full stars. Habang ikaw ay meron lang cotton robe, meron lang wooden staff, at meron lang few stars in your crown. Gusto po natin na pare-parehas tayo dito, pantay-pantay po tayo dito pagdating sa langit. Amen. Bakit? Kasi yun po yung design ng Bible sa atin, na pangaralan natin yung bawat isa sa proper way and principle ng Bible in terms of giving our treasures in the Lord. Amen.
In Galatians chapter 6 verse 10, tignan po ninyo, as we have therefore opportunity, tignan po ninyo, lahat ng oportunidad na meron tayo, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sino po yung household of faith natin? Magbigay po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong magdalawang isip. Huwag po tayong mag-doubt kung ibabalik ba ito ng Panginoon o hindi. Kasi first of all, binless ka na ng Panginoon sa kaligtasan na meron ka. Bakit magdadoubt ka pang ibigay yung 10% mo sa Panginoon? Bakit magdadalawang isip ko pang ibigay yung 2% ng iyong kita sa offering, 5% ng kita mo sa offering, 10% ng kita mo sa offering, kahit ano pang percentage ng offering yan, huwag mo nang pagdalawang isipan pa. Kasi first of all, yung Panginoon na yung unang nag-bless sa'yo. Ano lang po yung ginagawa natin? Binabalik lang po natin. Nagbibigay lang po tayo sa Panginoon to prove na talagang we are thankful sa binigay sa atin ng Panginoon sa buhay natin. That's why this month is giving in thanksgiving. Amen. Nawa ay maintindihan po natin na this month is the month of thanksgiving of the Lord by giving our treasures. Ibigay po natin yung treasure na meron tayo. Huwag na po natin ipagdamot sa Panginoon niyan. Baka nare-render na po tayo. Puro treasure, treasure, treasure. Wala na akong pera. Said na ako. Mga kapatid, yun po yung design ng Bible eh. Amen. Yung treasure na meron tayo, gaano man kaliit o kayaman o kalakihan, anong sabi ng Bible? Ibalik daw po natin sa Panginoon. Amen. O mas gusto niyo, bumalik tayo sa point number 1. Kay Ananias. Ano pong gusto ninyo? Yung proving your Christianity or action of lesson? Kay Ananias o yung pagbibigay sa Panginoon? Amen. Mga kapatid, huwag na po natin pagdalawang isipan pa. Natapos na po natin yung first point, yung second point, and third point. Naway nakapag-decide po tayo kung saan po tayo mag-iipon ng kayamanan natin. Mag-ipon po tayo sa lupa, at the same time, ibalik po natin ito sa Panginoon. In conclusion, yes, we indeed can have treasures in earth, but our heart must be on treasures in heaven. Mag-ipon po tayo ng treasure dito sa mundo. Pero yung puso natin, lagi po natin itoon sa treasure sa langit. Iipon po natin yung mga treasure na ito para may pagkaloob natin sa gawain ng Panginoon. Ano po ba yung treasure na tutukoy natin? Whatever earthly treasure God has given unto us, He wants us to invest them in eternity. Kaya po binigay sa iyo ng Panginoon yung treasure na yan. Yung bagay na yan, yung pera na yan, yung kalakasan na yan, yung talents na yan. Gusto ng Panginoon na i-invest mo yan in eternity. Kasi alam niya na merong rust dito, merong magnanakaw dito, pwede mong maiwala yung mga treasure na yan. Kaya gusto niya na i-treasure natin yan. I-invest natin yung mga treasure na yan. Sa langit, one of the main ways we invest our wealth in eternity is by investing in the body of Christ. This is the very best way na i-invest natin yung treasure natin sa Panginoon. Let us, one who is taught the word, share all good things with the one who teaches. In Galatians chapter 6 verse 6, isa lang po yung pwede nating pagbigyan ng ating treasure. Yung Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa lingkod ng Panginoon. When we sit under the minister of the word, we are responsible to support the minister of the word. Sino po yung minister ng word? Yung ating pong pastor, yung ating pong mga teachers. Masabi ba dito? Throughout the New Testament, we see that Christians are characterized by giving generously to prove for one another's material need. Buksan po ninyo Acts chapter 2 verse 44 to 47, Acts chapter 4 verse 34 to 35, and 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 3. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Ginawa po ng Diyos yung treasure sa mundo to provide and to help the needs of your brethren. To provide the needs of the church. To provide the needs of our pastor. Kaya naman po, kahit anumang bagay yan, kung tinatangkilik mo yung treasure mo, pagkain man yan, pananalapi man yan, bagay man yan, kung pwede po nating ibigay sa Panginoon sa pamagitan ng lingkod ng Diyos, ibigay po natin. Natutuwa po ako sa mga nakikita ko sa GC na may mga kapatiran po tayo na namimigay ng pagkain, ng ice cream,
sa mga bata, sa mga preacher, sa pastor, sa mga children. Kasi yun po yung treasure na meron sila at hindi po nila yung pinagkakait sa gawain ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, ganong aspeto na wayang isipin natin na anumang bagay na meron tayo, as long naiisip natin na pwede natin itong i-offer sa Panginoon, wag na po tayo magdalawang isip. I-offer na po natin ito sa Panginoon. So one of the main outlets for our giving should be supporting our church budget. I-support po natin yung church budget. Meron po tayong electric bill, water bill, alulod bill, alulod, kisame, floor. Ano pa ba? Yung mga sound system natin, kinakailangan po yan ng lahat ng pananalapi. Ano po ang sabi ng Bible? Pagtulungan daw po natin. Hindi lang si Brother Jason, hindi lang si Ma'am Nori, hindi lang si Sister Yuki, hindi lang si Sister Thea. Anong sabi ng Bible? Pagtulungan daw po natin lahat. Kapag may pagkukulang yung isa, tulungan daw po natin siya. Most importantly, kapag may pangangailangan yung church, pagtulungan daw po natin. Whatsoever possession we own are given by God for us to steward for others' good and His glory. Wala po ibang na itataas doon, kundi yung Panginoon. Hindi po ikaw. In James chapter 2, verse 17 to 20, even so faith, if it have not works, is dead, being alone. Yes, a man may say, thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and then I will shew thee my faith by my works. Kung talagang may pananampalataya tayo, prove it by showing our works by faith. Nalito ko. Prove it by showing our faith by our works. Kung talagang may pananampalataya po tayo, ipakita po natin ito sa ating gawa. Ipakita po natin ito sa ating gawa. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. Kita po natin yan. Pwede mong sinasabing may faith ka, even yung Satan yan, merong takot sa Diyos at naniniwala sa Diyos, nanginginig pa. Ikaw, sasabihin mo na naglilingkod ka sa Diyos, na naniniwala ka sa Kanya, nananampalataya ka sa Kanya, pero hindi ka naman marunong magbigay. Wala kang pinagkaiba sa sinabi niya na evil. Na merong paniniwala, merong takot, nanginginig pa. Pero ikaw, sinasabi mo na Kristiyano ka, na naligtas ka na, pero hindi ka naman marunong magbigay. Wala kang pinagkaiba sa Kanya. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead. Meron po tayong faith. We are saved. Naligtas ka na. Pakita po natin yung faith natin sa giving, sa talents, sa treasure, sa time. Patunayan po natin yung faith natin in giving our treasures. In lastly, Colossians chapter 3 verse 22 to 24, and whatsoever you do, do it heartily. Most importantly pa din yung heartily natin binibigay sa Panginoon ito. Not unto men, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Tingnan po natin sa last PowerPoint. Everyone has their own treasures, no matter how small or big it is. The question is, when we will start? When we will start? Where we will start? And are you willing to start to give and to offer your treasure to God? Amen. Alam naman na po talaga natin yung tama. Alam naman na talaga natin na yung treasure na meron tayo, kailangan ibalik sa Panginoon. Nagkakaroon lang po tayo ng problema sa ating puso. Kaya kung nagdadalawang isip tayo, na ibigay ito sa Panginoon. Mga kapatid, tanongin po natin yung sarili natin. Tanda po din yung tanong ko kanina. Saan po tayo dapat nag-iimbok? Earthly treasure and heavenly treasure. Mga kapatid, pwede tayo mag-imbok in earthly treasure, but give it back in heavenly treasure. Amen. Ang tanong na lang ngayon, when will you start? Where will you start? And are you willing to start to give all of your treasure to God? Nawain matuto po tayo, unawain po natin, ituwid po natin ang ating sarili. Sa anumang bagay na meron tayo, ibalik po natin ito sa Panginoon. Pwede po tayo mag-start ngayon. Pwede po natin i-start ito sa mga gawain at sa mga bagay na pangailangan ng church. At pwede na po kayo mag-start in giving tithes, offering our other givings
sa Panginoon, hindi po para sa pangailangan ng church, kundi para sa glorification ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at humikit. Panalangin po tayo sa Panginoon. Our Father in heaven, thank you Lord for this morning. Salamat po sa message. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa opportunity na mahimay namin ang iyong salita. Nawain na unawahan po namin. Napaka-importante po, Panginoon, ng giving sa iyong gawain. Nawain maintindihan po namin na ang mga bagay na ito ay hindi lamang po para sa ikatataas ng aming pangalan o sa ikatutulong ng aming mga kapatiran, kundi sa ikaglorify ng iyong pangalan, Panginoon. I hope and I pray, Panginoon, na nawa ay ginising po ninyo ang bawat isa, itinuwid po ninyo ang bawat isa, na itama po ninyo ang pagkakamali ng puso ng bawat isa in terms of giving our treasures. Panginoon, kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa using the Holy Spirit, naway maging tapat po ang bawat isa sa amin sa pagbibigay, sa pagkakaloob ng aming time, talents, and especially in treasure, Panginoon, to provide the needs of this church and our leaders, Panginoon. Kaya po naman siyang aming napapalihan, ang siyang aming naitangalan na itaas sa tangay parang Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Kapatid, magkaroon po tayo ng invitation sa